na ano, ang tawag dito, ayan na, ito na si Direk Darin. Okay. Direk Daryl, bibigyan ka lang namin ng cheat sheet. Kumuha ka ng piece of paper para hindi mo ito makakalimutan. Kasi we need to speak creatively. Otherwise, magugurgur tayo. Okay, meron ka ng piece of paper, ha? Okay. Ang first character sa atin ay si Galema. Kilala mo si Galema? O imposible di alam yan ni Derek, nasa pelikula si Derek. Galema. Galema. Galema ay anak ni Suma. Okay, kilala mo na. Kilala mo na si Galema. Okay. Ngayon, si Galema may asawa. Asawa ni Galema ay si Hello Kitty. Doon pa lang wala na tayo, hindi na tayo makakabenta. Tapos, may anak si Galema si Hello Kitty. Si Nefertiti. Ba't napunta sa Egypt? Ano meron sa Egypt? Anong, nakakaaliw to, Direk. Anong meron sa Egypt? Ano meron sa Egypt? Ano meron sa Egypt? Ba't si Nefertiti? Ano nga meron sa Egypt? Ano nga meron sa Egypt? Malalim to, malalim. Kailangan ng research. Pyramid! Pyramid? Sino kumanta ng pyramid? Ang lalim ng pinag-ugutan. Okay na yan. Ang sunod ay si Donald Duck. Okay, kaya mo naman si Donald. Tapos, si Galema, meron siyang best friend. Si Bibor. Kilala mo si Bibor? Yes, ahas ni Valentina yan. Diba? Ahas ni Valentina na ginanapan ni... Oo, napapit. Na ginanapan ni... Napapit pala. Tapos, yung best friend mo, si Rainbow Bright. Rainbow Bright. Bakit si Rainbow Bright? Kasi nananalig pa rin siyang pwede niyang pagtagpiin ang kulay ng mga rain. Ah, Si Rainbow. Okay, si Rainbow Bright. Okay. Ano Tapos yung yung, ganda, di ba? tapos yung vlogger na kumuha ng 2 pirasong souvenir sa isang pelikula. Si Jimmy Santos. Jimmy Santos? Why Jimmy Santos? Kasi ano ang pelikula ni Jimmy Santos? Bonjing. Yes, yan. Yan ang tawag sa kanya dati. So ngayon, so kompleto na ang cheat sheet natin for the... Saka meron pa pala, yung merong managers ni Deborah. Ko kaya. O, sino? Si Ocean's 11. Ocean's 11. Danny So, Ocean. Si Danny Ocean. kung malakas ang pagnakaw ito, In top of Jimmy Santos, hindi siya papayag na maikumpara siya kay kung sino man yon, no? Oo Kasi- nga. Palitan natin siya. Kapalitan natin si Jimmy Santos. Oo, palitan natin. Okay. Okay, ano na lang, Maurice Arcache. Maurice Arcache. Bet mo si Maurice Arcache. Pwede. Kasi with all due respect, si Jimmy Santos nakakapag-English ng walang chat GPT. Though, barok-barok, pero hindi siya Pero naman kasi itong si Maurice Arcache, formerly known as Jimmy Santos. Minor character lang naman siya. Pwede siyang kalimutan. Hindi natin siya mababanggit most of the time. No? Hi guys, kamusta kayong lahat? I'm catching up with a lot of things na hindi ko maarok lately. Masyado tayo na busy sa mga eksena during the holidays and even after that. Kasi yung mga hindi natin magawa during the school days, so gaya ng pagpapamaintenance sa mga ng sasakyan, pagpapaayos sa mga kinemers, tapos may mga kailangan pa tayong tapusin na part ng school requirements before the term ends.
Actually, magkakaroon na nga ng mag-enrollment na ulit. Anyway. So, finally, nakita natin yung ibig sabihin, no? Yung legend. Kung sino-sino nga ba yung character. Tawan-tawa ako dun sa Syempre, si Galema, gets na gets agad. Hello Kitty. Easy. 'Di ba? Tapos, kung nanonood kayo kay Maharlika, gets nyo kaagad yan. Kay Nefertiti ako natawa. Kasi, nung sinabi ni Ma'am Joey yung sinong kumanta ng pyramid, nung tinatanong na meron daw sa Egypt so pyramid. So, gets ko na. Even if hindi pa sabihin ni Ma'am Joey na kung sino yung kumanta ng pyramid. Rainbow Bright, hindi ako sure kung sino. Pero, nung sinabing BFF, I'm thinking si Sen Aimee. Correct me if I'm wrong. Tapos meron pang other character. Gets ko kung sino si Jimmy Santos. So tawang-tawa ako kasi dun sa kumuha, yung description itself, kumuha daw ng 2 souvenirs sa 2 sa pelikula ni Direk Daryl. So everybody knows kung sino yan. Who else? Ngayon. So at least ngayon guided na ako kung sino-sino yung mga personality binanggit dyan na I can catch up na sa mga usapan sa mga tao. Alam, as you know naman, na yung mga accounts ni Ma'am Joey, ni Sass, ni Maharlika, nagulat ako yung kay Banat Bay. No, nagulat ako yung kay Banat Bay. Na bakit na take down yung kanyang account. So, sabagay, hindi naman ako nanonood masyado kay Banat Bay or literal na hindi ako nanonood kay Banat Bay, not unless nagiging viral siyang topic ng news gaya ng tungkol kay General Bantag, di ba? Other than that, may mga tawag lang sa kanya na halimbawa Gcash boy, yung mga ganyan. Anyway. So, yun, nagulat din ako na tinake down si Banat Bay. Expect na rin ba natin na yung mga channels nila KLC, ni Attorney Trixie, ni Sir Mark Lopez, sino pa? Si Fiscal Darwin, no? Expect na rin ba natin na iti-take down nila yung mga accounts? Although, kung i-compare mo nga naman yung ibang tinake down, yung mga tinake down na account, like halimbawa nila Ma'am Joey, very straightforward kasi sila mga tao. Hindi naman din sila nagtatrabaho sa gobyerno. No? Apart from that, masyado kasi sila matanong, ganyan. Pero hanggang ngayon, yung mga tanong na yun, walang kasagutan, which is sobrang nakakatawa, diba? Ano pa ba? Expect ba natin na marami pang mga kritiko ng administrasyon ang iti-take down ang YouTube channel o kaya ang Facebook page? We don't know. So, marami nga nagsasabi or kinoconsider ito na as a subtle or silent martial law. Anyway, ayun. Marami pa tayong kailangan mga panoorin to catch up. Mas madalas ko na nga napapanood ngayon si Maharlika. So, you don't know. And ako naman, support naman ako, of course, kila Ma'am Joey kung ano man yung kanilang pinaglalaban. Sama-sama naman tayo sa mga ginagawa nila. Kasi it's not basically for them, but it's for every single Filipino na hindi dahil voiceless sila, but because siguro they're innocent. I don't want to say they're ignorant. So, it's really nice na we have people like them.